Maaari umanong magsimula ang China na magsagawa ng isang massive conflict sa Indo-Pacific region habang hinahamon nito ang Estados Unidos na depensahan ang Taiwan. Tumataas ang mga pangamba dahil binabalak umano ni Xi Jinping na pilitin ang Estados Unidos na magsagawa ng military action sa rehiyon. Ang Asia correspondent ng Sky News Australia na si Adrian Brown ay binigyang diin ang tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at ipinaliwanag niya na dahil mayroong obligasyon ang Estados Unidos na depensahan ang bansa, maaari umanong sa pilitang atakihin ng PLA ang isla upang malaman ng Beijing kung ano ang magiging reaksyon ng Washington. Sinabi ito ni Adrian Brown matapos magbigay ng isang pahayag si US Secretary of State Antony Blinken tungkol sa kahandaan ng Estados Unidos na manindigan laban sa China. Sinabi ni Adrian Brown na just a few days ago, Antony Blinken, the US Secretary of State, gave an interview to CBS Network where he said China was acting more aggressively overseas and becoming more authoritarian at home. Idinagdag niya na he said the US does not want to keep China down or stop its rise, but he also served notice that the US would be prepared to stand up to China if and when it had to. People say that one area where that is possible, not likely but possible, is Taiwan. Sinabi rin niya na maaari umanong subukan ng China kung ano ang magiging tugon ng Estados Unidos tungkol sa ugnayan nito sa pagitan ng kanilang bansa at ng Taiwan. Gayonpaman, binigyang diin niya na mayroon lamang maliit na indikasyon lalong-lalo na sa mga Chinese media tungkol sa isang pinaplanong digmaan ng People's Liberation Army. Sinabi ni Adrian Brown na there is a theory that perhaps China wants to test the United States. This is because the United States is obligated to defend Taiwan if it were attacked. But it is a very ambiguous agreement, a very ambiguous treaty. Many military analysts feel that China would like to test that. Sa ibang kaganapan naman, dose-dosenang mga tropa ng Japan, Estados Unidos at France ang naglanding mula sa isang CH-47 transport helicopter sa gitna ng malakas na buhos ng ulan upang magsagawa ng isang pagsasanay sa katimugang bahagi ng Japan at bahagi ito ng isang pinagsamang senaryo ng pagtatanggol sa isang liblib na isla mula sa pagsalakay ng mga kaaway. Ito ang kauna-unahang joint military drill ng tatlong bansa na ginawa sa Japan na tinawag na ARC-21 at sinimulan ito noong Martes at layo nitong palakasin ang ugnayan ng kanilang mga puwersa sa gitna ng pagiging asertibo ng China sa Indo-Pacific region. Ang mga sundalong Hapon kasama ang mga counterparts nito mula sa French Army at US Marine Corps ay nagsagawa ng isang urban warfare drill sa isang konkretong gusali sa Kirishima Training Area ng Japan Self-Defense Force na matatagpuan sa Miyazaki Prefecture. Humigit kumulang 200 mga tropa ang lumahok sa nasabing pagsasanay. Noong nakaraang araw, sumali naman ang mga tropa ng Australia sa tatlong mga bansa sa isang mas pinalawak na naval exercise kasama ang 11 warships sa East China Sea sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Japan sa nasabing lugar. Inaasahan ng Japan na lalong lalakas ang kanilang military capabilities dahil sa mga ginagawang pagsasanay sa kabila ng hinaharap nitong territorial dispute laban sa China.
nababahala rin ang Japan sa mga ginagawang military activities ng Beijing sa paligid ng mga inaangkin nitong teritoryo na pumapalibot sa Senkaku Islands. Mula nang matapos ang World War II, ang konstitusyon ng Japan ay naglilimita lamang sa paggamit ng puwersa para sa kanilang self-defense. Ngunit noong mga nakaraang taon ay patuloy na nitong pinapalawak ang kanilang military capabilities at dinagdagan rin ang kanilang defense budget. Samantala, ang Vice Defense Minister ng Japan na si Yasuhide Nakayama na namuno sa nasabing pagsasanay ay binigyang diin ang kahalagahan ng partisipasyon ng French military sa mga ginagawang joint exercises na kung saan ay regular na sinasalihan lamang ng Estados Unidos at Australia.